Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pag-aaral ng gobyerno, hindi lamang presyo ng bilihin ang magiging problema kapag tumagal pa ang gulo sa Middle East. Sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na posibleng dumami ang mawalan ng trabaho. Nasa 200,000 hanggang 340,000 na mga Pilipino ang maaaring mawalan ng trabaho ngayong taon, lalo na kung uuwi ang 5% ng mga OFWs mula sa gitnang silangan. At kung 25% ng mga OFW ang uuwi, maaaring pumalo ang bilang sa halos kalahating milyon sa taong 2026. Meron po talaga work reduction, work disruption, merong mga nabawasan ng working hours. Kaya ito po sila po yung tinutulungan natin. Mas maraming walang trabaho, mas maraming magiging mahirap. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas mataas daw ang poverty incidence kaysa sa inaasahan nila ngayong taong ito. Nasa 150,000 hanggang 600,000 na mga Pilipino ang madadagdag sa kategorya ng mga mahihirap at pag mas nagmahal pa ang krudo, pwedeng umabot ang bilang sa 650,000. Bagay na may epekto sa dami ng kailangang bigyang tulong ng gobyerno. That has implications on our assistance programs later. Kaya raw binuo ng Pangulong Uplift Committee ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ayon sa Department of Budget and Management, nagtabi na sila ng lampas 200 billion pesos para sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga apektado ng krisis. Pinagtitipid na rin ng DBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Time for us to be thinking about a more a high prices scenario staying with us for quite some time. Paglilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring naging pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas, pero hindi raw tayo ang may pinakamahal na gas. Actually, we are the highest in the percentage of increase, but we are not the highest in price. I said that. We're actually one of the in the middle sa price compared to the rest of the world. We are just the most vulnerable in terms of like what's happening now. Yung response niya, tayo yung pinakamataas na akyat. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Abalaman sa paghahanda para sa upcoming series na Task Force Firewall, ready to lend a hand daw si Kylene Alcantara para sa mga apektado ngayon ng mahal na langis. Katunayan, may plano na raw siya para tumulong in her own little way. Ang kanyang inspirasyon, ichichika ni Aubrey Carampel. Litaw na litaw ang morena glow and summer-ready body ni Sparkle star Kylene Alcantara in an off-white co-ord outfit nang dumating sa isang event. Ang kanyang fit physique, resulta ng kanyang pagiging physically active at paghahanda na rin sa kanyang role sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall. I do Pilates, and with my upcoming show po, Firewall, syempre kailangan ng mga physical activities katulad ng firing, and then also boxing, Muay Thai. Kapansin-pansin din ang kanyang dance skill na resulta naman ng kanyang beach trips. Nakapag-relax and reflect daw siya nitong nakaraang Holy Week. Nagawa rin daw nila ang kanilang Visita Iglesia Tradisyon. Nitong Good Friday, nag-post si Kylene ng kanyang cover ng Bruno Mars song na Risk It All, nakasama rin sa kanyang reflection. May mga videos kasi ako nakikita na they're dedicating that song to God or to Jesus. So, naisip ko siyang i-recreate. And then, yeah, pasok naman yung Risk It All because I will risk it all for Jesus and for God. Gaya naman ng marami nating kababayan, apektado rin daw si Kylene ng energy crisis. Kaya mayroon din siyang ginagawa para makatipid. Bawas sa paglabas-labas kasi para hindi masyadong magastos po sa gastos ko, Lord. And also, bawas talaga sa lahat ng expenses. Sa bahay, as much as possible, sarado lahat, na-unplug lahat ng mga kailangan i-unplug, ganyan. At para naman daw makatulong sa sektor na labis na naapektuhan ng pagtaas ng gasolina, may plano raw si Kylene na tumulong in her own little way. Second homage to my lolo na jeepney driver before sa Bicol. So, syempre, gusto kong pumunta lang sa isang fuel station.
Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Literal na sinuklian ng isang kuya sa Iloilo City ang pagsusumikap sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Sa moving up ceremony, hindi lang basta garland o bulaklak ang ibinigay ni Kuya kay Bunso, kundi money bouquet with a twist. Ang money bouquet, puro bariyang piso. Isang oras daw itong binuo ni Youth Cooper John Marr para tuparin ang wish na bouquet ng kapatid at grade 10 completer na si Jaya. Biro ng ilan mga kapuso, hindi nga raw tinamad pero tinipid. 50 pesos na tig-pipiso man raw yan. Sobrang nasorpresa naman si Bunso at tinanggihan na ang paper bills na alok ng kuya sa patarawang dinner celebration. Kaya para sa iyo, Jaya, congratulations! At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.